Magandang araw mga kuya, mga ate. Meron po tayong bagong episode sa ating Kuyang Philip Colonel Positar. At ako po ay nagagalak na makasalamuha po kayo ulit. Again, tayo po ay nalipat na ng assignment para lang po malaman nyo. Nung last po na nakikita nyo na ako ay kung saan saan nakakarating. Dahil po ako ay member ng International Affairs and Interagency Division ng Directorate for Grants based in Camp Crame. So meron tayong pagkakataon na tayo ma-attend ng mga international conferences and meetings. Kaya po tayo napunta doon. Ngayon po, ako po ay nalipat dito sa Philippine National Police Academy bilang isang Assistant Dean of Academics. Yan, di po ba? Parang napaka-talino natin, di ba? Hindi naman, tayo po ay isang average din po na officer na naglilingkod at tumutulong sa ating bayan at dito naman po sa ating Police Academy. So, para lang konting background, ako po ay member ng PNPA class kabalikat 1998. Ibig sabihin po, gumraduate po ako sa Police Academy ng year 1998. So, pakibilang na lang po, magaling naman po kayo sa math, kung ilang taon na po ako sa servisyo. Kami po ay nag-take out o kami ay nagsumugpa na kami ay magti-training noong 1996. 2 taon pa lang po ang training sa PNPA ng panahong iyon. Pero ngayon, 4 na taon po na siya. 4 na taon na po ang training ng PNPA. Isang full college degree. And ang PNPA ay consider na isang special higher institution. So, tayo po ngayon dito sa PNPA ay tumutulong para po ma-develop dito po sa aking parte, sa academic side ng aspeto ng pagkakadete. At doon naman po sa tactic side, so na sila naman po ay sa disiplina at sa kanilang mga activities, physical, mga special skills. Ayan. So, andito po tayo ngayon para pag-usapan ang ano ba maging isang kadete, ano po ba ang kailangan, requirement, at ano po ang makukuha natin bilang isang Philippine National Police Academy cadet. And eventually, after 4 years of successful educational system na ma-acquire dito, kayo ay magiging isang police lieutenant, lingkod bayan, at magiging part ng Philippine National Police. Okay mga kuya, ipapakilala ko na po sa inyo ang ating Action Officer ng Public Information Office ng Philippine National Police Academy. Walang iba kundi si Captain Cristel Torres. Cristel, good afternoon. Good afternoon, sir. At sa mga tagapanood mo, sir, sa mga ate, mga kuya, magandang tanghaling po sa ating lahat. Ito, Cristel, itong araw na to, gusto nating malaman ng ating mga kuya kung ano ba ang PNPA Cadet Admission Test. Baka mamaya, meron tayong mga anak nila o sila mismo na ating mga followers na gustong maging isang lingkod bayan at magsilbi sa bayan bilang isang pulis. Ngayong November 9 po, 2025 ay gaganapin po natin sa 39 na testing center sa buong Pilipinas ang PNPA CAT. Ano nga po ba ang PNPA CAT? Ang PNPA CAT ay Philippine National Police Academy Cadet Admission Test. Ito yung kinakandak nating entrance exam para sa mga gustong maging kadete o ito yung magiging unang hakbang nila para maging kadete dito sa prestigious institution natin. Okay. Madaling salita, ito ay isang pagsusulit. Yes po, sir. Kung gusto mo pumasok bilang isang kadete. Okay, sige. Sino ba ang pwedeng mag-apply? Paano at saan? At anong pamamaraan? Yes, sir. Ngayon po, i-discuss ko po yung mga qualification and requirements para po sa pagiging kadete or pag-a-apply sa PNPA CAT. Ang first po natin ay natural-born Filipino citizen dapat and must be 18 to 22 years old. Dapat din po ay siya ay graduate ng senior high school. At syempre, kailangan po dito ay single. Kung ikaw po ay babae, kailangan hindi ka pa po nagbuntis po. Or ito ay para sa lalaki at babae na din, dapat wala kang parental obligation. Sa height naman po, dapat ay 5'2" sa male at 5 sa female. Dapat din ay normal po ang ating BMI. Dapat ay physically and mentally fit to undergo yung training natin. At syempre, dapat ay may good moral character. Kailangan po ay wala tayong mga pending cases. Isa pa din po ay dapat po ay hindi po siya naging kadete before or hindi siya naka-enter dun sa mga other services academies. At
Ang huli naman po ay dapat ay hindi siya naging na-dismiss to any private employment or government position for a cause. Yun po sir yung requirements natin. Parang napakahaba naman ang requirement natin. Opo, sir. Bilang isang nag-apply pa lang, no? Yes, sir. Pero anyway, siguro nilagay po yan para sa kadahilan ng seguridad or kung ano pa man. Anyway, hanggang kailan ang pag-apply at paano mag-apply? Bali ang application po natin ay online. You can visit the pnpa.owas.com or dun po sa ating Facebook page ng PNPA ay nakapost naman po dun yung link ng ating application. Ang ating pong application ay hanggang September 30. Yan po. Okay. September 30, malapit na yon. So, yung online application, kasi marami din akong kilala na nahihirapan silang mag-apply online. Yes. Kasi parang medyo may hindi in-accept, medyo Sa kaya system siguro. natin, Oo. So, ano ba yung advice natin? Ano pa ba yung ibang pamamaraan pag hindi sila maka-advise, makapasok online? Ano ang pwede nilang gawin? Pero doon muna tayo sa online. Paano ba makapag-online at ano yung ihahanda para mas mapadali nilang makapasok sa application? Doon naman po sa online application natin, meron po tayo doon makikita, magsasign in tayo. Ang kailangan ay meron tayong email address. Pinapaalala lang namin na yung email dapat na gagamitin ay doon sa mismong mag-e-exam. Huwag po natin gamitin yung email ng ating magulang or ng kapatid, dapat ay sarili nating email. Para sa confirmation ng email ay ikaw mismo yung makaka-access doon sa ating application form. Tapos naman po, ang kailangan dun ay kailangan siya ng PSA, kailangan siya ng BMI form, which is yung BMI form naman ay mala-download natin dun sa Facebook page ng PNPA. At yun lang naman po ang mga 2x2 picture, yung karaniwan naman pong requirements na ng isang application yung halos nakalagay po doon. Okay. Sa ngayon po ay hanggang September 30 po yung application natin, pero hindi pa po natin alam kung bibigyan po ba tayo ng extension, kaya lagi po kayong update or mag-visit dun sa PNPA Facebook page para po updated tayo dun sa mga balita kung maglabas naman kami ng extension para makapag-apply po tayo agad. Anyway, Cristel, ano pa ang pwede mong sabihin sa ating mga followers? Alam ko na ang itatanong ko sa iyo. Yes, sir. Ano ba ang isang kadete? Ano ba yung makukuha niya? Ano ba? May benefit ba to? Libre ba siya? Ano babayaran mo? Yes, right? Or meron ka bang allowance? Opo, sir. Ini-invite ko po ang lahat na mag-apply po sa ating PNPA CAT, lalo na po dun sa mga gustong maging lingkod bayan, sabi nga ni sir. Habang ikaw po ay kadete o nag-aaral dito sa Philippine National Police, lahat po ng gastos mo dito ay libre. Actually, sir, ito po ay may allowance pa rin po tayo, sir. At once na matapos mo po yung 4-year course na ito, meron ka pong opportunity to become a police officer to serve God, country, and people. We assure din po dito yung na after graduation, ikaw po ay magiging police lieutenant ng Philippine National Police. Yan. So, mga kuya, mga ate, nakita niyo po yung bilang isang scholar ng bayan, kayo po ay bibigyan ng 4 na taong libre edukasyon, kung saan makukuha niyo ang degree ng Public Safety, Bachelor of Science in Public Safety. At sigurado pong pagkatapos nyo mag-aral, kayo po ay may trabaho na, kayo ay magiging isang police lieutenant, makakatulong po tayo sa bayan para sa kayusan at katahimikan ng ating bansa at ng ating komunidad. Ayan. So, may allowance pa pala. May allowance po, sir. Ayan. So, dito, describe mo nga ang buhay ng isang kadete. Konti lang. Like, dito ba sila? Magkakasama sila sa barracks, ganyan, o sa dormitory. Tapos, sir. Mag-share po ako ng konting buhay po ng isang kadete na pinagdaanan po namin ni. Kung nga pala, Crystal, parang hindi ka nagpakilala kung anong class mo, di ba? Saan ka nang galing, at bakit ka naging pulis. Sige, sabi lang, mahirap ang training. Paano mo na isip to? Pangarap mo ba to dahil magulang mo ay pulis? Apo, sir. Ako po si Police Captain Cristel May Barroso Torres, proud member of PNPA Sansi Club Class of 2019. Ikwento ko po yung konti ng buhay sa pagkakadete. Naniniwala po ako na if gusto mong maging kadete, ay kaya mo naman po kasi ako nga po, babae pa ay nakaya ko. Dito lang po sa academy, kailangan ay balance yung ating academics at yung ating physical activities. Kasi sabay po dito sabay ang pag-aaral, sabay yung may road run po tayo dito, sir, may drills and ceremonies. Kaya ang may papayo ko po sa kanila,
ay kailangan po talaga ay time management po dito at kailangan ay buo ang ating loob at gusto po talaga natin yung ginagawa po natin para masurvive po natin yung 4 years na cadetship program po dito, sir. Cristel, wala ka na bang iba pang gustong ihayag or mensahe sa ating mga tagapakinig at tagapanood, mga followers natin? Hello! Opo, sir. Yun lang po, sir. Inaanyayahan ko po sila, sir, na mag-apply po at maging isang scholar po ng bayan kagaya po natin, sir. Ayan, mga kuya, mga ate, yung mga gustong maging lingkod bayan, ito ay isang hamon sa inyo. At iso ay isang oportunidad, pagkakataon na makapag-aral ng libre. Pero, palakip nun ay sakripisyo at pag-aalay ng oras ng iyong sarili. Dahil ito po ay, nandito po tayo nakatira. Mga kuya, mga ate, tayo ay scholar para sa bayan. Ang pinakamaganda o prestigyoso na scholar para sa bayan ay ang mga sinasabi lang, mga graduate ng University of the Philippines or UP, di po ba? Ayan. Pero wala din pong katulad ang Philippine National Police Academy. Dahil siya po ay isang special na institusyon para po sa larangan ng police service. Ito po ay pagpapatunay ng ating pamahalaan, no? Ang ating gobyerno ay naglalaan ng resources, ng investment para po tayo ay pag-aralin. Lahat ng mga kadete natin dito ay libre ang pagkain, yes, sir. Libre ang tirahan at pag-aaral at may allowance pa. So, tara na, samahan nyo kami bilang isang lingkod bayan at graduate ng Philippine National Police Academy. So, again, thank you so much. Salamat, Cristel, sa iyong oras at alam kong marami ka pang ginagawa. At ganoon din po, pasalamat ako sa inyo, mga kuya, mga ate, sa oras na ito. At spread the word. Ikalat po natin yung ating mensahe na bukas pa po ang entrance, online application for cadet admission test. Mag-ingat po tayo at isang magandang hapon. Pagpalain po tayo ng ating may kapal. Amen. Thank you. PNPA po ay full scholarship program with free board and lodging, world-class training, and after mo mag-graduate, meron ka ng trabaho bilang isang police lieutenant. Okay? So don't miss a chance. Tara na! Join us in your journey towards that ambition or dream of becoming a public servant. Maging scholar para sa bayan.